Tayo na at mag-review Civil Service Exam 2025 Identifying Sentence Error. Number 1, he was one of my best friends in high school. Ang mali ba ay A, B, C, D, or E? Hindi natin isasagot yung no error dahil meron tayong mali dito. Tingnan mo natin yung letter A. Walang mali dyan, was, kasi past yung perspective ng ating persona dito sa ating pangungusap. Yung 1, okay lang naman yung salita na yun kasi ang gusto nating sabihin ay isa sa mga kaibigan or isa sa mga matatalik na kaibigan. So, ang mali natin dito is yung letter C. Kitang-kita natin na ang inilagay nating salita ay nasa possessive form. Hindi dapat nilalagyan ng apostrophe plus S yung ating pinopluralize na noun. Kasi magiging possessive yon. Dapat ay yung plural form niya. Yung S lang at walang apostrophe sa gitna. Yung pluralized form lang dapat at hindi yung possessive. Kasi yung possessive ay ginagamit lang natin kung gusto nating sabihin na may pagmamayari yung noun na inilalagay natin sa isang pangungusap. You can say some of my best friends or some of my friends and not some of my friends. Possessive yun eh. Right? So, ganito ang isa sa mga ibinibigay sa exam kapag hindi natin napansin yung apostrophe na magbabago ng meaning ng noun, magbabago ng form. Maaring mali ang sagot natin or magkamali tayo sa item na yun. Alright, let's answer number 2. My friend whom I visited last week is taking a holiday soon. No error ba? Tingnan natin. Ang sagot ba ay A, B, C, or D? Yung my friend, singular subject. Yung verb natin na is ay tama, pareho. Yung friend and is dahil singular pareho yon. Yung last week is okay lang siya na time indicator dahil ang ginamit natin na verb dito sa sentence ay past simple, past tense lang. Ngayon, tingnan natin. Ano bang pinagkaiba ng whom sa who? Kasi baka isipin mong mali yung whom. Yung who is subjective. Ginagamit natin kung yung pinag-uusapan natin yung gumawa ng action or pinaka-pinag-uusapan sa isang pangungusap. Samantalang yung whom, ginagamit yon kung yung relative pronoun at relative clause natin ay tumutukoy doon sa subject na tumanggap ng action or yung ginawa natin na action. So dito sa sentence, sino ba yung bumisita? Nakalagay dyan, I visited. So ang bumisita ay yung I. Ang binisita ay yung friend. I visited my friend. So yung friend, who ba or whom? Ginawan siya ng action eh. Siya yung tumanggap ng action. Whom ang gagamitin mo. So ang sagot natin ay E, no error. Tama yung sentence. Next, let's have this number 3. Doctors have found that herbal medications, when combined with more traditional medical approach, shortens the healing time for a number of surgical procedures. A, B, C, D, or no error. Alin kaya ang sagot natin? Tingnan natin yung have found that. Tama naman yon. Ang tense nung verb doon ay present perfect. Tama yung letter A. Wala namang mali doon. Now, dito sa traditional medical approach, traditional is an adjective. Ang tinutukoy niya ay yung medical approach. Tama rin yung letter B. Ang mali natin ay yung letter C. Tingnan natin kung bakit. By the way, yung letter D, walang mali doon for a number of surgical procedures sa subject and verb agreement. Okay lang yung phrase na a number of. Now, in here, yung ating mali ay letter C. Bakit kaya tayo nagkamali sa letter C? Kasi ang agreement, di ba, dapat subject and verb. So, malilito ka dito kasi meron lang paningit na mahaba. Pero ang dapat na magkasundo ay yung medications at yung verb na shortens. Pero yung shortens ay ginagamit yun para sa singular subject. So, hindi nag-agree yung verb na to doon sa subject niya. Ang subject natin ay yung medications at ang verb ay shorten dapat. Kasi plural yung medications. Tandaan na kapag exam, kagaya ng CSE at iba pang mga pagsusulit, ginagamitan talaga ng mahahabang intervening phrases para ma-separate yung subject and verb. Pero kailangan nating tandaan na dapat ang mag-agree ay yung verb and yung subject.